Magandang umaga po sa pinakamagandang Assistant Director ng Department of Energy. Ang kukontra, pangit. O, di walang kukontra ngayon. Kasi pag kinontra mo, pangit ka eh, di ba, Ma'am Del? Then Friday Yes, naman, di niloloko ba? natin si Ma'am Del, ha? Ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Mabuhay ka, Ma'am Del. Good morning. Yes, magandang umaga, Alvin. Magandang umaga po sa lahat. Ngiti-ngiti ako, magandang pagbati talaga. Yan. O, pero aminado naman kayo na kayo ang pinakamagandang Assistant Director dyan sa Uy, DOE. hindi naman. Hindi ba? Marami bang Madaing maganda maiinggit? sa Department of Energy. Hindi, talagang madaing maganda sa Department of Energy. Pati kalooban po talaga. Ganun ba? Kasali ba sa magandang Yes. kalooban yung Andrea Frago? Kasali Ah, yon? oo naman ako. Puputuli dito linya ko kapag hindi siya maganda. Pati yung Ann Reyes, Ay, maganda bang Ann kalooban yan? Oo naman. Parang di mga naman. love ko yan. Ang aming taga-public affairs office. Mga ng kaibigan DOE. po namin yan sa media affairs po ng Department of Energy. Ang kalihim nyo ba, maganda din yung kalooban? Yung garin? Higit. Mas lalo. Aba, talagang Kita mo ano. naman. Hindi kami pinapansin yan eh. Yung Sharon Garin. Mama yan po. Oh. Ah, Busy. busy. Niloloko lang namin. Naglalambing lang kami, Ma'am Del, ha? Pero puntahan natin yung presyo ng produktong petrolyo. Ibinalita ko na kanina yung 20, ano bang sabi ko doon? 25? At saka, hindi, may 25. reduction pa na 25. Yung gasolina. Ang tanong, nabawasan po ba? Ano bang 4-day natin? Ayun nga po, nabawasan Alvin. Naging magalaw talaga yung Agoy. presyo itong linggo na to. Oo. So sa gasoline po, ang estimate po base sa 4 na araw na monitoring na wala pa po din yung mga operating cost ni oil companies. Ang gasoline, mixed movement pa ngayong araw na to ha. Although nabawasan nga yung gasoline. More or less po ang gasoline mag-rollback siya ng 10 centavos per liter. So from 20 ng 3 days, 25 ng 3 days, naging 10 centavos na lang po ang rollback per liter ng gasoline. Sa diesel naman po, more or less, increase po siya ng 30 centavos per liter. At sa kerosene naman po, more or less, increase po siya ng 5 centavos per liter. Hindi ba misleading yon, Ma'am Del? Pag sinabi, kasi baka sa nila, naku, rollback na pala. Pero sa totoo lang, hindi po rollback eh. Kasi ang premium po, 40 to 50 centavos, hindi ho ba? Kaya sabi ko nga mababaliktad to eh. Malaki chance na lahat by Tuesday, increase po lahat sa presyo ng produktong petrolyo. Kaya nga. Kaya lang, paintindihin po ninyo na ang sinasabi po ni Ma'am Del ay yung produkto lang. Kumaga hindi niya sinasali yung premium cost, yung sinasabi niyang operating costs ng mga kumpanya ng langis na naglalaro po sa 40 hanggang 50 centimo. So pag binangga mo yan sa sinabi ni Ma'am Del, di increase nga po yun, hindi ho ba? Tama, oo. Yung mga gastusin mula, halimbawa, kung raw material siya, i-refine pa siya, di ba? Tapos yung storage cost kapag nag-import ka ng mga finished petroleum products, hanggang gastusin na makarating siya sa mga gasolinahan na binibentahan ng produktong petrolyo. So ano po ang dahilan nito? Kasi last time nung nakausap ko si Director Rino Abad, mukhang maganda naman yung pangitain. Although tama din siya dahil may bawas na nga yung gasolina at saka kerosene. Ano po? Kaya lang parang tila bagay tinimbang ka ngunit kulang ang dating. Ganun ang drama. Masyadong maliit. Yes, Alvin, naging magalaw talaga yung presyohan ng produktong petrolyo sa linggong ito eh. Kasi kung mapapansin po natin, nung Lunes, mababa po siya, pababa po siya kumpara nung Friday na nagsara yung nakaraang linggo. Pero kung nung Miyerkules, bumaliktad kaagad yung pangyayari, Bin eh. Kasi nag-build ng naval ship ang United States sa Strait of Hormuz. And then, nagbanta din naman itong si Iran na in the event na tumaas ang tensyon ulit, isasara niya yung Strait of Hormuz. Tapos, ang pangalawang kadahilanan na nakita natin na medyo magpapababa, yung expectation po nila na maraming supply ng petrolyo sa merkado. Hindi man manggaling sa OPEC member countries, yung pong bansang Amerika, maganda po yung supply niya. At the same time, doon sa non-OPEC sources po, kagaya ng Canada, China. And then, ang pangatlong kadahilanan na chansang bumababa ang presyo,
yung pong humina po yung lamig sa mga northern hemisphere na bansa. Opo. Sana nga po next week ma-realize natin kung naayos naman yung mga geopolitical tension, Ma'am Del. Sana na may makaranas tayo ng rollback. Wala pa tayong rollback. Isa pa lang yung rollback. Gis pa. Gasolina. Pero yung diesel at kerosene, wala pa pong rollback. Yun nga sana, Vin, magtuloy-tuloy. Biro mo, bumaba ng konti yung tension dahil lang dun sa statement ni President Trump na may seryosong pag-uusap na daw yung dalawang bansa. Kaya nga. Sige, Ma'am Del, happy Friday pa rin po. Mabuhay po mga taga-Department of Energy. Salamat. Maraming Opo. salamat.